Alright, magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Nakita ko lang po ito Ito pong post ng Lionheart TV. At nag-post sila kung paano ang naging paggalaw ng live concurrent viewers ng tatlong noontime shows. Unang-una, It's Showtime, EAT at Itbulaga. Simula alas 12 ng tanghali hanggang 2:30 ngayong hapon, October 28, sa Facebook at sa YouTube. Kasi mga kababayan, balik itong It's Showtime pagkatapos ng 12 days na suspension ng MPRCB. So, kanina ay ayon sa Lionheart TV ay panalo itong It's Showtime pagdating po sa concurrent viewers. Yan mga kababayan. Ayon po sa Lionheart, kasi alam niyo naman tong Lionheart, ito po ay hindi naman natin masasabing panatiko kasi meron naman silang mga post na medyo fair, pero usually, kadalasan, ang mga post nila ay pabor sa mga programa ng It's Showtime. Real talk lang. Wag na tayong magkunwari. Wag na tayong magkunwari. Obvious naman So ito mga kababayan, ito kanilang post. Yan po sa ating screen. Pinakita nila yung dito po sa ilalim ay yung oras. Meron pang graph Talagang nilagyan pa nila ng graph. At dito naman sa taas yung graph corresponding dun sa oras, nandun yung mga concurrent viewers. Talagang tinutukan nila itong nangyari kaninang labanan ng noontime show. So ayon sa Lionheart, noong alas 12 ng tanghali, etong It's Showtime ay meron agad 111,000 concurrent viewers. At ito na mga EAT may 75,000. At etong Tape Bulaga 1,900. Ayan. At nung anong oras ba to? Bandang 1:40 ng tanghali, yun na raw ang pinakamataas na inabot ng It's Showtime, 191,000 concurrent viewers. At ang pinakamataas daw na inabot ng EAT ay yung alauna ng hapon, 126,000 concurrent viewers. At ang pinakamataas na inabot ng Itbulaga, noong Tape Bulaga, 3,200 concurrent viewers. Ito ina-assume ko na kasama na yung YouTube, lahat ng channel sa YouTube, kasi sa Kapamilya, 2, sa EAT, 2, sa, alam ko sa Tape Bulaga, 1 lang At, tama, pati sa Facebook 2 din ata sa sa It's Showtime, 2 rin sa EAT, at sa Tape Bulaga 1. Alright. So magtatapos na bandang 2:30, 159,000 pa rin ang concurrent viewers ng It's Showtime, 111,000 ang concurrent viewers ng EAT, at 2,400 ang concurrent viewers ng Tape Bulaga. So ito yung nilabas nilang graph. Ito yung statistics na pinakita nila, at sinasabi nila na panalo. So pinapalabas nila, panalo ngayong araw na ito sa concurrent viewers etong It's Showtime. Okay. Unang-una mga kababayan, tiningnan ko rin yan at talaga namang talagang mas marami ang concurrent viewers ng It's Showtime. Tayo naman tinatanggap naman natin yan kung talagang totoo. Nakita ko naman. Pero itong 191,000, hindi ko to nakita kasi total to Pero sa YouTube at Facebook, nakita ko naman na lamang ang It's Showtime. O bakit lamang? Unang-una, marami po kasing mga tao ang curious sa pagbabalik ng It's Showtime. Yung iba siguro tinitingnan ano na naman ba ang sasabihin nitong ni Vice Ganda at ng ilang mga host dyan sa It's Showtime. Alam naman kasi natin alam natin style ng mga to
medyo matataas ang ere ng mga to eh. Diba, kahit hanggang ngayon nga, hindi pa nga nagsusorry ang mga yan eh. Hanggang ngayon, hindi pa nila tinatanggap yung pagkakamali nila eh. So, sa pagbabalik nito, maraming tao ang naging curious at umaasa na meron na namang meron na namang kakaibang sasabihin itong mga ito. So, yun yung unang-unang inaabangan ng mga manonood. Hindi katulad sa EAT, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang ang kanilang programa, maging itong Tape Bulaga. At isa pa, mga kababayan, isa pa. Ito pong mga Kapamilya Channel. Ito pong ABS-CBN Entertainment, pati yung Kapamilya Channel na yan na nagla-live sa YouTube ng It's Showtime. Alam niyo po ba, alas 8 pa lang ng umaga, naka-live na yung mga yan. Alas 8 pa lang ng umaga, naka-live na yan. So bago pa dumating yung 11:30 ng tanghali para magsimula itong kanilang It's Showtime, libo-libo na yung nanonood. Kaya hindi nakakapagtaka na pagdating ng alas 12, talagang ang dami yung viewers. Kasi nga, alas 8 pa lang naka-live na kayo. Kaya hindi naman ganun eh. TV5 hindi naman ganun eh. Ang TVJ hindi naman ganun eh. Nagla-live lang sila simula 11:30 kasi yun yung simula ng show. So, ang mangyayari dyan, parami ng parami, magsisimula sa 0, parami ng parami. Hindi katulad dito sa It's Showtime. Alas 8 pa lang, ang dami ng nanonood. So, pagdating ng 11:30, nagsisimula pa lang itong It's Showtime, 100,000 na ang nanonood. Bakit nga? Kasi alas 8 pa lang, nanonood na yung mga tao. Meron na silang shows na inilalive. Nako naman. Diba? Tingnan nyo maigi. Alam nga namang, sige, subukan nyo magsimula tayo sa 0, sabay-sabay. Ay sigurado tambak ang It's Showtime. Kaso nga alas 8 pa lang eh. Nagla-live na eh. So pagdating ng 11:30, 100,000 na yung nanonood. Sa EAT magsisimula yan sa 0. Hanggang parami ng parami. Isa pa. Ito kasi ito ayoko na sana dapat pag-usapan to eh. Kasi sabi ko nga, mas maganda kasi marami tayong pagpipilian. Sa akin kasi okay lang naman na nandyan na It's Showtime. Basta as long na hindi sila uulit dun sa mga birong bastos. Yung mga ginagawa nilang mga biro na tawag dito, yung pang comedy bar, as long na hindi nila ginagawa yun, okay lang eh. Kaso ginagawa nila kasing comedy bar, etong kanilang programa. Tapos pag ginawa nilang comedy bar, marami magagalit, marami magsusumbong sa MTRCB. Magagalit sila, lalong-lalo na itong mga panatiko nila. Magagalit, bakit yung pinag-iinitan in the first place? Kaya sila nasisita dahil sa mga kabastusan nila mismo. Diba? So, sabi ko nga okay lang. Okay lang yan. Maganda nga marami tayong pagpipilian. As long na walang kabastusan dapat. So, ito, mga kababayan. Ito pong It's Showtime ay pinapalabas po sa ABS-CBN Entertainment. Sa YouTube channel mga kababayan Sa YouTube channel ng ABS-CBN Entertainment. Ngayon, ilan po ba ang subscribers ng ABS-CBN Entertainment? Ang subscribers sila sa YouTube alone is 45.5 million. Grabe. Ang dami po. 45.5 million ang subscribers. Ngayon, sabihin na natin na halimbawa lang itong 191,000 na nanonood dito sa It's Showtime. Sabihin na lang natin, isama na natin YouTube na lang. Kahit kasama dyan yung iba pang channel, yung Kapamilya Online. Sige, sama natin Kapamilya Online. Moments made more special. Sa Kapamilya Online, ilan ba subscribers ng Kapamilya Online? Ilan ba? Wag na. Hindi ko makita. Basta ganito na lang. Dito na lang sa ABS-CBN Entertainment. 45.5 million na subscribers. Ang nanonood sa Showtime, 191,000. Ngayon, tingnan natin mga kababayan kung ilang percentage
ang nanonood based dito sa number of subscribers. Okay, 191,000 divided by ilan? 45,500,000. Yan. 45,500,000 subscribers. Ang sagot? 0.004198. Oh, ito, convert na natin kung ilan. Round off na po natin. Times 100. 0.4%. 0.42% ng subscribers ng ABS-CBN Entertainment lang ang nanonood ng It's Showtime. 0.42. Wala pang 1%. Dapat marami sa inyong nanonood kasi ang dami nyong subscribers, 45.5 million. Pero ang nanonood lang, 0.42%, wala pang 1%. Bakit ganun? Ibig sabihin, mismo mga subscribers ng ABS-CBN hindi pinapanood etong It's Showtime. Di ba? O, tingnan natin sa TV5. Ilan ang subscribers ng TV5? Tingnan po natin. Ang subscribers po ng TV5 ay 1.41 million. Grabe, no? Kumpara sa ABS-CBN Entertainment, 45.5. Ito, 1.41 million ang subscribers ng TV5. Ngayon, ang nanonood sa TV5, 126,000. Computin natin para malaman natin. 126,000 divided by ilan yung sa TV5? 1410000. 1.410. Ngayon ang sagot? Ayan. Times 100. Alright. Dito po sa subscribers ng TV5, ang nanonood po sa EAT ay 8.93%. 8.93% ng subscribers ng TV5 ay nanonood po sa EAT. Wherein, dito po sa It's Showtime, ang nanonood lang na subscribers sa ABS-CBN Entertainment ay 0.42%. Wala pa pong 1%. O, ibig sabihin, etong subscribers ng TV5, etong 8% o mahigit pa, 8.93, sabihin na nating 9%, ay talagang sumusubaybay dito sa EAT ng TVJ dyan sa TV5. Kaya alam niyo mga kababayan, mababa pa nga eh. Etong sinasabi ng Lionheart na 1.91 na o 191,000, dapat mas mataas pa kayo eh. Kasi unang-una, milyon-milyones eh ang subscribers niyo eh. Pero wala eh. Bakit ganun? Oh. So ayun yung mga kababayan yung pinagmamalaki ng Lionheart. Ngayon abangan natin etong ilalabas na TV ratings ng Nielsen. Kung lumamang man ang It's Showtime, ayos lang. Pero ako duda. Sa tingin ko, hindi po lamang pagdating po sa TV ratings ang It's Showtime ngayong araw na ito. Itong pagbabalik po ng It's Showtime. So, kasi marami kasing nagko-comment dun sa ibang mga TVJ defenders, sinaaway nila, mali-mali raw, pinagmamalaki nila, panalo. Sa numero, panalo kayo, pero sa porsyento, talo kayo. Sa numero, sabihin lang natin. Pero, tinignan ko kanina, konti lang ang lamang ninyo. Konti lang. Pero gaya ng sinabi ko, alas 8 pa lang kasi naka-live na kayo. At tuloy-tuloy ang live nyo eh. Pagkatapos nito, tuloy-tuloy pa rin eh. So marami talaga nanonood. Isa 80, di naman ganun eh. Di ba? Oh. So ilang mga kababayan, pinaliwanag ko lang sa inyo para at least maintindihan ninyo kung ano talaga naging paggalaw dito po sa labanan ng 3 noon time shows. So ilan po mga kababayan, abang-abang lang po tayo sa update dito sa Batang Maynila to 8. Ingat po tayong lahat. God bless.